Hello, good day everyone! It's me again, Ma'am Romela Official. Okay, into this vlog, pag-uusapan natin yung dalawang business na pwede nating itayo at dito ay maliit ang tsansa na tayo ay malugi. Ano-ano nga ba ito? Hello! So, nandito na naman ang inyong lingkod, Ma'am Romela Official. So, ngayon, magbibigay naman po tayo ng tips and advices para sa ating mga tagapanood dyan. Lalong-lalo na yung mga nagbabalak pa lang or nagpaplano pa lang mag-start ng business. So, baka wala pa kayong option kung anong business ang inyong papasukin. So, dito, meron po tayong dalawang babanggiting negosyo na itinuturing na maliit ang tsansa na malugi dito sa business na ito. So, pinakauna sa ating listahan ay grocery store or sari-sari store. Either sari-sari store or grocery store, pwede mong itayo at maliit ang tsansa dito na malugi ka. So, bakit ko nga ba pinagsama yung dalawa? Dahil dito naman po sa grocery at sari-sari, halos lahat ng paninda dito ay pare-pareho. O, diba? So, kung gusto mo, kung malaki ang iyong puhunan, pwede kang magtayo ng grocery store. Dahil kadalasan sa grocery store naman talaga ay wholesaler. So, kung medyo maliit yung iyong puhunan, so dito ka sa sari-sari store. So, ganyan. So, bakit nga ba maliit ang tsansa na malugi ka dito sa sari-sari store or grocery store? So, main reason po dito ay yung mga tinitinda dito sa ganitong business ay puro mga basic needs nating lahat. No, halos lahat ng tinitinda sa sari-sari store or grocery store ay ginagamit natin halos araw-araw. So, kung basic needs natin ito at araw-araw natin itong ginagamit, so, maliit talaga ang tsansa na malugi ang business na ito dahil ibig sabihin lang doon ay fast moving. Lahat ng tinitinda halos sa isang sari-sari store or grocery store. So, yon. Una-una, basic needs ito ng natin at pangalawa ay ito ay napaka-fast moving. O ngayon, baka hindi pa talaga kayo kumbinsido dyan. Napakaganda ng aking paliwanag tungkol sa negosyong binanggit ko. So, kung meron man kayong nakikita or naririnig na nalugi ang business nilang grocery store or sari-sari store, hindi yon dahil sa problema mismo ng isang sari-sari store, kundi sa may-ari ng sari-sari store. Alam niyo ba kung bakit? Meron kasing may-ari ng sari-sari store or grocery store na mahilig mangutang. Yung utang dito, utang doon. At lahat ng bayarin inaasa sa kanilang tindahan. So, paano yan lalago? Kung masyadong nabibigatan yan sa kakautang mo, mabuti sana kung yung inuutang mo ay pandagdag mo dyan sa iyong business. Sigurado hindi mo yan mapapalugi yung tindahan mo kapag yung inuutang mo ay dyan mo dinadagdag sa tindahan mo. Dahil alam naman natin na mas malaki ang tubo sa ating paninda kaysa pera na yung mga may interest na pera, diba? So, sigurado naman tayo na mas malaki yung tubo ng ating paninda kaysa tubo dyan sa pera na hiniram mo. So, kung dinagdag mo yan sa iyong business, kikita yan. Kikita yan. Sigurado naman ako mababayaran mo yung interest dyan. At, hindi malalugi yung tindahan mo basta-basta kapag sa negosyo mo inilaan yung pera. Pero kung nangutang ka ng pera, nilagay mo doon sa luho mo na walang balik, no? Walang pumapasok na kita, at inaasa mo yung bayarin mo doon sa tindahan mo, nako, mabibigatan yung tindahan mo at sigurado, malalugi ka syempre. So, pangalawa, mas malaki ang expenses kesa kita ng tindahan.
Kasi ang proper na paggamit naman talaga ng pera ng tindahan ay halimbawa nagkabenta ka ng 2,000, expected mo nakita dyan ay nasa 200 pesos lang. So yun lang dapat ang gagalawin mo. Ganun dapat ang saktong paghahawak ng pera ng tindahan. Kasi pag ginalaw mo yung puhunan, hirap lumago yan. At sigurado, lalaki din ang tsansa na malugi. Kaya gumawa tayo, huwag natin iasa sa ating tindahan yung ating lahat or ang ating lahat ng expenses. No, so meron kami ditong kakilala, no. Nag-stop ng work yung kanyang asawa, nagtayo sila ng tindahan. So, may 3 silang anak, maliliit pa. So, ngayon, may nag-aaral na isa sa anak nila, elementary. Parang nahihirapan sila dahil nung nag-start pa sila is, medyo matumal talaga na season. Doon sila nag-start. Nahihirapan sila dahil mas malaki yung expenses sa kita ng tindahan nila. Kaya ang ginawa ng asawa niyang lalaki, nagtrabaho. Asawa niya na lang pinabantay niya sa kanyang tindahan. Lahat ng kinikita niya sa pagtatrabaho ay inilagay nila sa tindahan nila. So alam niyo ba ngayon, ang laki na ng tindahan nila at tumigil na yung asawa niya sa pagtatrabaho kasi meron na silang or malaki na yung tindahan nila, hindi na kaya. No, may tauhan na nga sila. So paano pa, bakit pa magtatrabaho yung asawa niya? So ganun, dapat pala pag nag-start tayo, huwag tayo pabigat sa ating tindahan, gumawa tayo ng paraan para lalo siyang lumago. Dahil kapag pala lumago na siya, ay malaki ang maitulong niya sa atin, no? Sobra na sa pangangailangan natin yung binibigay niya na kita. So, pangalawa sa ating listahan ay bigasan. So, ngayon, kung isa lang yung pwesto mo, pwede mo nang idagdag ang bigas sa iyong mga paninda dyan sa iyong sari-sari store or grocery store. So, kung nakikita nyo naman, maraming sari-sari store or grocery store na nagtitinda rin ng bigas. So, pwede nyong idagdag yan. Kahit nasa isang tindahan lang naman yan, pwede nyong kunan yan ng ibang or permit niya mismo sa bigas. Kung marami. Pero kung konti lang naman yung bigas mo, so pwede na yung idagdag dyan sa sari-sari store permit mo or grocery store permit mo. Pwede na yan. Kasi kung konti, sabi nga nila, kung hindi lalagpas sa 10 klaseng bigas na kapag lumagpas dyan, hindi na. Kailangan may sarili na siyang permit. Ang bigas din. Hindi yata tayo mabubuhay pag walang bigas. So, gaano nga baka fast moving ang bigas kung hindi tayo mabubuhay? So, di ba? Mas malakas pa siya sa sari-sari store or grocery store. Kaya, isa yan sa mga option na pwede mong pasukin. Kailangan, lalo na pag nag-start ka, magtipid-tipid ka. Huwag ka maluho. Tsaka na lang yan ng mga gusto mo, makukuha mo yan kapag nagtiyaga ka muna ngayon at nagtiis ka muna. Dahil sabi ko nga, lahat ng pagtitiis, lahat ng pagtsatsaga ay may nilaga. Mega love shoutout po sa ating mga kaibigan na sina Daddy Goods Do Vlog, Ate GV, at RMG Junior TV. Thank you so much po sa palagi ninyong pagsuporta sa ating munting channel. At saka kay Horseshoe pala, more power po sa inyong mga channel at God bless po. At nga pala, sa hindi pa pala dyan subscribe, please pasuyo naman. Pa-click na yung red button natin, yung ating subscribe button, at i-click nyo na rin yung ating notification bell para updated kayo pag may bago akong upload. Thank you po!